If you're a family with a toddler at nagpaplano kayo mag-family vacation trip para makapag-relax at mag-enjoy ang mga bata pati na matatanda, you might consider Negros Occidental on your next vacation trip. So welcome back mga Mima Bells, it's Zealous Mom and Fam again at nandito nga kami ngayon sa Camp Puestuhan Highland Resort in Talisay City, Negros Occidental. At dahil nga magsa-second birthday na nga itong si Axel, kaya naman napagdesisyonan namin na ipang-travel na nga lang yung budget kesa magpa-birthday party. Noong first birthday ni Axel, nag-travel din kami. Siguro ganito na muna yung magiging tradisyon namin every birthday ni Axel hanggang sa dumating siya sa edad niya na siya naman yung magre-request ng birthday party. 5 AM nga pala yung kinuha kong flight going to Bacolod since pinayagan naman tayo ng resort na mag-early check-in since weekdays naman at konti lang naman yung mga guests. At syempre, para masulit nga rin namin yung ganda ng place, kaya naman napili ko rin talaga na mag-overnight stay. Bali, from airport nga ay nag-grab na nga lang kami papunta sa pick-up point ng shuttle paakyat ng Camp Puestuhan Resort. So from airport to iMart Caltex is around 400 pesos lang yung binayaran namin sa Grab. Pero dahil nga 8 AM pa nga daw ang first trip, kaya naman nag-breakfast muna kami sa KFC. Sa shuttle naman mga Mima, 90 pesos lang per head yung one way going to resort at free naman siya sa mga bagets na below 2 years old. Kaya for adult lang yung binayaran ko dahil free nga tong si Axel. By the way, kasama nga rin pala namin yung dalawang lola ni Axel para naman matreat din namin sila at makapagpahinga saglit sa gawaing bahay. So ayun, pagdating nga namin sa resort, bumungad na nga agad yung naglalakihang animal at dino figures. Abay, kung gusto nyong makita ang biggest at tallest dinosaur figures sa buong Asia, nandito nga lang yon sa Camp Puestuhan. Pero sa totoo lang, natakot din naman tong si Axel kasi nung dinala namin siya malapit sa dinosaur, talagang nagtatatakbo siya palayo sa dinosaur. Pero kung mahilig sa dinosaur yung mga Junakis ninyo, ay siguradong maa-amaze sila dito. Dito naman sa interior ng reception nila mga Mima, hindi mo nga talaga aakalain na nasa Pilipinas ka. Around 9 AM nga rin kami nakarating ng resort at ipinagpapasalamat ko nga rin kay Lord dahil ang ganda ng weather at hindi rin umulan dito. Dito pala sa Bonita Hut, yung napili naming accommodation, 3,500 lang ito per night, aircon na yung room, may sariling CR, hot shower, at pre-breakfast na rin siya for 4 packs. Etong resort pala ay napapaligiran nga ng mga pine trees sa paligid, malamig na simoy ng hangin, tanaw pa ang mga bundok, kaya naman talagang parang umakyat kami ng Baguio, mga Mima. Sakto nga at meron nga ding swing malapit sa accommodation namin dahil gustong-gusto talaga ito ni Axel. Kaya ng mga time na namumuryot itong si Axel, dito namin siya dinadala. Sabi ko nga perfect talaga itong resort sa amin dahil tayong mga adult ang nagpaparelax na sa atin ay ang pag-reconnect sa nature. While ang mga bagets naman, ang enjoyment talaga nila ay nasa swimming pool, playground at mga animal figures. Kaya hindi ko talaga pinalagpas sa Negros trip namin ang Camp Puestuhan Highland Resort dahil andito na nga lahat yung hinahanap namin. Kaya ayon, hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik pa at nilagyan ko na nga ng sunblock itong feeling panganay ko at si Axel. Dahil ito ang mga anak ko nakita lang yung pool parang ang kinikiliti na ang mga puwet. At gusto na nga agad magtampisaw na para bang first time nilang mag-swimming, Diyos ko. Marami rin talagang pool dito pero isa nga sa favorite namin itong pool na may slide for adult at kids. Syempre dahil na rin dito sa playground sa gitna ng pool. Aba, at nakarami na nga agad itong si Mr. sa slide at nalimutan na nga ata na may bulinggit siyang inaalagaan. Medyo nalula nga rin ako sa adult slide na to, kaya naman dito na lang tayo sa pambatang slide, nag-slide, para na rin maalalayan ko tong si Axel. Pero mga Mima, pambata na lang pero hindi ko pa nakaya yung pinakamataas niya. Kaya naman ang sakit talaga ng puwet ko dito kasi nga wala palang way pababa kundi mag-slide ka or yung hagdan ulit, pero puwet na nga yung ginamit ko kasi baka nga madulas kami ni Axel, Diyos mio. Napabilib nga ako sa mga figures dito kasi kala ko talaga gawa siya sa styro pero nung hinawakan ko mga Mima, bato pala talaga siya. At ongoing na nga rin pala ang construction ng longest chasing slide in the world na rainbow ang design. Sayang nga at hindi namin na-try. O diba, as if naman nakakayanin ng Mima nyo. Isa nga rin pala sa attraction nila itong bubble machine pero pagdating namin mga Mima, patapos na siya. At tinakbo pa nga namin mga Mima pero dahil nga ang layo, patapos na siya nung nadatnan namin. Kaya sad life talaga. At dahil nga hiningal ang mga person sa paghabol ng bubble machine na to, kaya eto, nag-ice cream na nga muna kami at meron pala sila ditong Italian ice cream. Yung isang cup pala nito mga Mima nasa 85 pesos. At must try mga Mima yung strawberry at choco flavor. Meron din palang wave pool dito mga Mima at hindi ko nga alam kung sa season lang ba ngayon kaya sobrang lamig ng tubig. Kaya parang na-experience talaga namin ng ice bucket challenge dito. Pero easy-easy lang kasi kay Axel kaya naman no choice kami ni Mr. kundi mag-swimming din. Pero yung mga lola hindi talaga nila kinaya kaya napuno lang ang mga memories ng phone nila sa kaka-picture for 2 days.
Hindi naman obvious mga mima na nag-enjoy itong anak ko dahil napagsaraduhan lang naman siya ng kiddie pool mga mima. At sabi ko naman sa inyo, andito na nga lahat ng ika-e-enjoy na mga bagets. Meron din kasing mga moving dinosaur dito kaya di mo na talaga need pumunta sa Dino Park talaga para ma-experience. Pero sabi ko nga dahil takot si Axel sa dino, kaya ayon, daig pa niya ang kuwala sa sobrang higpit ng kapit sa akin. Pero pagdating sa anaconda mga mima, pati nga ako ay nagulat dahil hindi ko naman in-expect na gumagalaw rin pala itong ahas na ito, Diyos mio. Sa food naman mga mima bells, dahil wala kaming baon, kaya naman lahat ng meal namin ay binili lang namin dito sa kantin nila. Sobrang lawak ng kantin kaya kung groups kayo, sure na hindi kayo mauubusan ng upuan. After nga namin kumain ay sinubukan nga namin itong hanging bridge nila. Nung una nga ay dead ma lang kasi akala namin may bayad. Pero free lang pala siya mga mima. Nung una kami nga lang ni Mr. ang nag-try kasi kapag nasa baba ka parang nakakalula talaga siya. Pero nung nasa taas naman na kami, okay naman pala. Tapos bakal din pala yung tinatapakan kaya hindi siya masyadong maalog. Kaya ayun, bumalik nga kami at sinundo nga namin si Axel pati na yung mga lola para ma-experience din nila. Actually may fear of heights talaga sila kaya biggest achievement nga daw ito sa kanila kasi nga nakaya nilang tawirin. Sa sobrang lawak nga ng resort, kabilaan talaga ang mga attractions. Imagine meron din silang free outdoor gym with perfect view ng bundok, o diba? Pero hindi na nga namin sinubukan kasi pag-ikot pa nga lang sa resort, exercise na nga para sa amin. Ongoing nga rin pala ang construction ng Guinness Record na the tallest rooster building. Pagkakaalam ko nga mga mima, parang gagawin din nila itong accommodation para sa mga guests. Eto nga at tinatawag pa nga ni Axel itong giant rooster. Mukhang gusto pa nga atang ipasalubong sa lolo niyang sabungero. Meron din pala sila ditong outdoor playground for kids. Pero this area mga mima parang need pa siya ng further maintenance. Since outdoor nga siya, medyo madumi na yung foam na flooring. Pero dahil nga may slide mga mima, syempre hindi siya pwedeng palagpasin ng anak ko. Sa totoo nga lang nag-iyakan pa nga kami bago makaalis. Kasi akala ata ni Axel Kitsuna ito, Diyos mio. While roaming around nga ay may nasalubong pa nga kami mga mima na walking dino. As usual, ang Axel ko ay nag-alakawala na naman sa daddy niya. Kinagabihan naman mga mima, after namin mag-dinner, nag-ikot-ikot nga ulit kami dahil nakabukas na nga ang mga Christmas lights sa pathway. So perfect spot din talaga siya for picture taking. Abay syempre, hindi ito pwedeng palagpasin ng mga lolas. Biruin mo halos inabot nga kami ng 1 oras dito mga mima dahil lahat ng aata ng kulay ng ilaw ay gusto maging background ng mga lola. Ay sige, pagbigyan, pang my day daw kasi nila. Andito rin pala si Giant King Kong mga mima. Perfect din siya pang photo op. Ito naman yung hindi pinalagpas ng mister ko dahil kunwari nga daw nahuli siya ni King Kong. So ayun, after nga no, nakabalik na kami sa accommodation at dahil nga medyo maaga pa, kaya naman nagkwentuhan muna kami sa labas. At dito na nga muna nagtatapos ang aming day 1 ng aming Negros Tour. Stay tuned mga mima for day 2. So yun lang, bye muna.